pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at makukulong. Pag si amo nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Ibig sabihin, para sa inyo, alam nyo, nakita nyo, na talagang itong si Manang LB ay sadista. Si Ate Franz po ang sadista po. I'm sorry. Itong si Mrs. Ruiz ay sadista. Opo. Wala ka talagang nakita? Wala po, Your Honor. Okay. Baka mamaya ikaw ang susunod na ipapa-contempt ko. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Yung ulo ko, kumukulo na. LD. Opo. Okay. Pasensya na. Late ako. I wasn't informed on time na magkakaroon ng hearing today. Kailan niyo po na-witness yung pananakit nitong mag-asawang Ruiz kay Manang LV? Actually po, Senator Rapi po, hindi ko po talaga na-witness. Yun po ay naririnig ko lang po. Then, nakita ko lang po si Ate LV na naghuhugas po ng kanyang bibig at saka po sa ari niya dahil po gawa po dun sa sili. Okay, naghuhugas ng bibig. Nasaan po kayo noon at nasaan si Manang LV? Nandun po sa likod po nung tindahan po. Sa likod ng tindahan. Opo, dun Kayo po sa... ba'y trabahador din ng mag-asawang Ruiz? Hindi. Yes po, Senator. Pareho kayong trabahador. So, Opo. nakita mo na naghuhugas ng bibig and then you ask her, tinanong mo siya kung ano nangyari. Yes po, sir. Anong sinabi niya po sa inyo? Sabi niya po sa akin nilagyan daw po siya ng sili. Inuhugasan niya po kasi po daw pumanghang. At sino raw naglagay ng sili? Si Ate Franz daw po. Okay. Matapos mo marinig sa kanya na nilagyan siya ng sili at sinabi niya si Ate Franz ang may kagagawan, anong sumunod na ginawa niyong aksyon? Wala po, Senator. Kasi po, hindi po kami makagawa ng aksyon sa takot na rin po namin. Was that the first time na nakita nyo? Nasaksihan nyo yung paghuhugas niya ng bibig or nakausap mo siya at sinabi niya na may ginawa sa kanyang hindi tama si Mrs. Ruiz? Ay, hindi po, Your Honor. Nakikita din po namin na sinasaktan po si Ate LB at minumura niya din po. Okay. Makailang beses mo na nakita sa dalawang mata mo habang sinasaktan si Manang LV kung meron man? Nasa isang beses lang po. Isang beses. Yung sa isang beses nakita mo siya sinasaktan, anong klaseng pananakit at saan banda? Yun po yung sinuntok po si Ate LB. Saan siya? Saan bandang lugar yun? Sinusuntok po si Ate LB ni Ate Franz po sa braso niya po. Sa braso. Pero saang lugar ng bahay? Sa tindahan? Doon din po sa tindahan nila po. Sa tindahan. Okay. Anong araw yun at anong oras? Yun lang pong hindi ko po maalala po. Sige. So, yun yung isang beses nakita ng dalawang mata mo, sinusuntok niya sa braso si Manang LV ni Mrs. Ruiz. Anong dahilan ba't niya sinusuntok sa braso? Kasi daw po, Your Honor, ginagamit daw po ni Ate LV ang mga gamit po nila. Anong klaseng gamit? Yung katulad po sa personal hygiene, yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate LV. Totoo naman o hindi sa inyong palagay? Hindi po. Kasi po si Ate LV po wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano pa daw po ito-toothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Okay. Now, yan yung nakita ng dalawang mata mo na sinusuntok sa braso si Manang LV ni Miss Ruiz dahil nga ginamit daw kuno yung kanyang hygiene Yes po. ng mga gamit. Tapos ngayon, bukod pa dun sa nakita mo sa dalawang mata mo, sabi mo, narinig mo na nananakit itong si Mrs. Ruiz, sinasaktan si Manang LV. Tama? Opo. Mga ilang beses. Sa maalala mo? Madalas pong masaktan si Ate LV po kasi po marami daw po siyang ginagawang kasalanan. Pero sa matatandaan mo lang, 5, more than 5, 6, more Nasa than 10? more than 5 po siya, sir. More than 5. Yes. At dito sa more than 5 na pananakit nitong si Mrs. Ruiz pa o kasama si Mr. Ruiz? Hindi po, sir, si Ate Franz lang po. Okay, si Mrs. Ruiz na more than 5 na narinig mo lang, hindi mo nakita ng dalawang mata mo. Anong klaseng pananakit
ang ginawa nitong si Mrs. Ruiz kay Manang LV? Yung pong suntukin si Ate LB sa braso niya, sikmuraan, untog po sa may freezer, yan po. Ganun po ang ginagawa sa kanya. So, yung sa more than 5, it could be 6, 7, a dozen, or even 100 times. Kasi pag sinabi more than 5, hindi mo na mabilang kung ilang beses. That's good. Now, puro suntok and untog. Yung untog ay ulo ni Manang LV, inuntog nitong yung tawag mo sa kanya, Ate Franz, Opo. aka Ate Franz, or actually Franz naman talang pangalan niya, or Mrs. Ruiz. Inuntog sa freezer. Opo. Isang parte ng freezer. Doon po yun sa labas po. Hindi, sa isang parte, kwadrado yung freezer, di ba? Mataas ba yung freezer o maliit? Doon, yung ano po, yung nakahiga pong freezer. Yung nakahiga. Opo. Saan niya inuntog? Banda sa parte. Sa pagkakaintindi mo, sa pagkakarinig mo, kasi narinig mo lang to, di ba? Doon po sa gilid po. Sa gilid. Opo. Okay. So, sa lahat ng insidenteng ito, ng pananakit, pag-uuntog, panununtok, wala bang nakaisip sa inyo na magsumbong sa barangay? Wala po, Your Honor. Okay. O wala sa inyong nakaisip na kumprantahin siya at pagsabihan? Opo. Kung gagawin po namin yun, mawawalan po kami ng trabaho. At sa Tama. takot na rin po namin, kaya po hindi na rin po kami nag-report. Tama. I agree. Pero minura ka. Minura niya po ako. Bakit ka minura? Yung pangalawang araw ko po yan, sir, na nagtatrabaho po. Na buong maghapon na pong nakatayo sa kaka-assist po ng customer, nag-aayos po ng gulay. Tapos, sa glitan lang po umupo ako dahil po sa sobrang sakit na po ng aking paa, kakatayo po. Nakita niya po ako na umupo, sabi niya po sa akin umupo ka naman po, tangina mo ka, tumayo ka, magtrabaho ka dyan. Yun po yung Ulit sabi na, niya sa pakiulit. Sabi niya. Umupo, Sabi niya po sa akin. napagod ka na, nangangalay ka na, Opo. dahil na maghapo ka na katayo, na umupo ka, anong sabi sa'yo? Sabi po sa akin, umupo ka na naman mo ka, magtrabaho ka. Yun po ang sabi sa akin. Good ka? Hindi po, sir. Bigla na lang po ako tumayo at nag-assist na lang po ulit ng customer. Tuloy-tuloy lang. Naulit Opo. yon. Opo, Your Honor. Ganun din, na pagkakataon na nakatayo ka, nangalay ka, naupo ka, nagpahinga. Hindi ka sumagot na, pagod na ho ako, kaya umupo ako, pahinga mo ng konti. Hindi po. Kasi po, sobra pong tapang talaga ni Ate. Naulit ba yon? Naulit po yun sa amin, sir, pag kami pong magkatrabaho, Ikaw sa'yo? Sa akin po, naulit din po yun, sir. Ano naman namura insidente? Po. Yung pong umuwi na po, yung may may nasira po akong repolyo. Ba sa'yo? Namura po ako. Binanggit mo kanina. Opo. Senator Tulfo, you have the witness. Okay, Mr. Popo. So, lahat kayo nakatikim ng pagmamalupit. It doesn't have to be yung pananakit, physical, pero kuminsan emotional kasi namumura kayo. Yes po. Tinatawag kayo ng kung ano ng pangalan. Yes po. Okay, hindi lang ikaw, kundi pati mga kasamahan mo. Yes po. Now, si Manang LV, ang palagi niyang napagdiskitahan na hindi lang murahin siguro, pati saktan na. Anong sa palagay mo, bakit si Manang LV ang napagdidiskitahan niya palagi? Sa kwento po sa amin ng mga katrabahador ko po doon, si Ate LB daw po ay nagnakaw. Yun po ang kwento din ni Ate Franz po sa amin, nagnakaw daw po yan. Pinagkakatiwalaan daw po niya yun dati, tapos nagnakaw daw po si Ate LB. Kaya po gayon. Okay, sinabi niya nagnakaw doon si Manang LV. Opo. Okay, sa inyong pagkakaalam, totoo ba? Hindi. Sa pagkakaalam ko po ay wala pong katotohanan kasi po itinatanggi po yun ni Ate LB. Okay, good. So, nung time na yung dito kay Mrs. Ruiz na nagnakaw si LV, pinabarangay niya ba? Yun po ang hindi ko na po alam. Ano raw yung ninakaw? Ninakawan daw po sa Ate Franz ng pera po. Magkano raw? Malaking halaga daw po. Ito na yata yung 12,000. During the last hearing, nasabi niya 12,000. Ninakawan daw siya ni Manang LV. Since then, doon ba nag-umpisa yung pananakit na? Kasi yung po nung, pagmamalupit? hindi ko po alam yun. Kasi po nung pumasok po ako, bago po ako nag-umpisa ng trabaho po kay na Ate Franz po, nakita ko na po si Ate LV na marami pong sugat sa katawan, peklat, at saka po madungis siya. At may mga pasa din po. Madungis. Opo. Describe madungis. Paano madungis? Yung, alimbawa po yung hindi na po nakakaligo yung tao isang linggo. Sobra po para pong may mga patay na siyang libag, tapos mga pasa-pasa pa po. At Sugat-sugat. araw-araw,
madungis si Manang LB, nakikita ni Mrs. Ruiz, nakikita ni Mr. Ruiz. Yes po. At wala silang sinasabi, wala silang ginagawa. Yes po. Hindi na sinasabihan, o Manang LB, ano nangyari sa'yo? Ba't marumi ka? O madungis in your own word. Ba't madungis ka? Anong nangyari? Walang ganong klaseng pagtatanong mula sa kanila? Wala po. So, ibig sabihin, kinukonsinti nila, alam nila na marumi siya, and yet, okay lang sa kanila. Parang gano'n na po. Hindi sila tataka bakit ka madungis. So, parang, okay sa kanila madungis ka kasi kami may kagagawan kung bakit ka madungis. Parang ganon siguro. Para pong kayo na pong nangyari. Kasi, syempre, kung concern sila at wala silang kinalaman sa pagiging madungis niya, syempre sabihin nila, ba't ka madungis? Maligo ka nga, magbihis ka nga. Ayaw namin ng madungis na bahay na ito. Pero nakita nila madungis siya, pinabayaan lang nila para bagang alam na nila at kasama sila Opo. doon sa dahilan kung bakit siya madungis. Opo. Tama. Kailan mo nadatnan na si Manang LV ay hindi na nakakita? Nung start ko po doon ay hindi ko po matanda ng saktong date po ng pagtatrabaho ko doon. Pero February 2022 po, 2020, nag-start po ako ng trabaho doon. Nung pagdating ko po doon, yun na nga po, nakita ko po si Ate LB na madungis, marami pong sugat sa katawan, peklat. Yung ano po, yung isa po niyang mata ay maputi na po, para pong bulag na, ganun po yung... Okay. So bukod sa madungis, nakita mo maraming sugat at saka meron na puti na isang mata. Yes po. Again, nakita nilang dalawa itong mag-asawa and yet wala silang reaksyon. Ibig sabihin, hindi nila tinanong si Manang LB, Manang LB, ano bang nangyari sa mukha mo? Saan ba yung mga sugat halimbawa? Sa may liig po, sa braso. Okay. Visible ba yung mga sugat? Opo, visible po siya, nakikita po talaga. Good. So ngayon, nung makita nila, bukod sa madungis, nakita nila yung mga sugat niya sa diig, saan pa? Sa braso po. Sa braso. Mga paa. Paa. And yet, hindi nila sinita, ano nangyari sa sugat mo? Walang ganon. Wala pong ganun, Your Honor. Kahit man lang sabihin, sinaktan ka ba ng mga kasama mo, nadulas ka ba, natumba ka ba, kinamlot ka ba ng pusa, walang ganun tanong. Basta Wala po. dead ma lang, ika nga. Wala po. Okay. Opo, ganun po. And then, nakita nila na puti na yung mata, something strong, nung pumasok si Manang LB, okay pa yung mata niya, ngayon pumuti na yung mata, wala pa rin silang concern. Wala po. At wala kang narinig na offer mula sa kanila na, Manang LV, pagamot ka namin. Wala po. Wala. Opo. So, kumbaga, manhid lang. Opo. Now, sa pagkakaalam mo, sa pagkakaintindi mo, kayong lahat, bakit ganon? Bakit wala siyang pakialam doon sa kalagayan ni Manang LV na sabi mo madungis, maraming sugat, at puti na yung isang mata na nabubulag na sa piling mo, kayong magkakasama, syempre, nag-usap-usap kayo niyan, di ba? Ano sa palagay niyo, bakit pinapabayaan nilang dalawang mag-asawa si Manang LV na gano'n yung estado, kaawa-awa? Sa pagkakaintindi ko po, si Ate Franz po ay gumaganti kay Ate LB po. Gawa po daw doon sa ninakon po na pera. Okay. So, ibig sabihin, para sa inyo, alam nyo, nakita nyo, na talagang itong si Manang LB ay sadista. Si Ate Franz po ang sadista po. I'm sorry. Itong si Mrs. Ruiz ay sadista. Opo. At kasama na rin itong si Mr. Ruiz. Sa pagtatrabaho ko po doon ng 2 linggo po, ay hindi ko po nakitang nanakit po si Kuya po. Pero alam ni Mr. Ruiz na itong kanyang misis ay nananakit. Alam po. Alam niya na itong misis niya ay sadista. Alam niya po. At alam niya na yung misis niya ay nanununtok, naguuntog ng ulo. Alam niya po yun. At alam niya kung bakit maraming sugat si Manang LV. Opo, alam niya po yun. Kasi po And- asawa niya po yun. Kasi asawa niya. Opo. On top of that, nakikita rin niya. Opo. And yet, wala siyang ginagawa. Opo. Sa palagay mo, bakit? Hindi ko po maalaman dahilan, pero baka po dahil po dun sa sinasabi po nung mga kasamahan namin at sinasabi din po ni Ate Franz na nagnakaw sa Ate LB. Kaya po gayon. Ni minsan,
wala kang narinig, kayong narinig na inaawat nitong si Mr. Ruiz, si Mrs. Ruiz na tama na yan. Wag mo nang saktan o pabayaan mo na yan. Walang ganon. Minsan po umaawat po si kuya po pagka sobra na po yung pananakit ni Ate Franz. Pag sobra na. Kailan mo nakita yung insidente na inaawat niya si Mrs. dahil sobra ng pananakit? Doon po yun sa sa after 1 week ko po doon sa inanuhan po siya ng sili. Doon na po, inawat po si Ate Franz. Okay. Anong klaseng pananakit ang ginagawa niya? Doon po yung pinagdikdikan po ng sili si Ate LB tapos Paano ulit? nakita ko pong pinagdikdikan po ng sili po, yung nagdidikdik po ng sili yung isa ko pong kasamahan, tapos po yun ay kinuha po ni Ate Franz at galit na galit po siya kay Ate LB. Tapos doon po siya inaawat po ni kuya po. Nagawa na yung sili na ilagay na sa... Opo, bago po naawat nalagyan na po si Ate LB. Nalagyan na saan? Baka po, hindi ko po siya nakita mismo kasi po after noon, mga ilang minuto po nagpaalam po ako kay Ate Franz na ako iihi po sa CR. Nakita ko po na doon si Ate LB po ay naguhugas na doon ng kanya pong bibig. So, okay, nahugas may big. And then doon, inawat na nitong si Mr. Ruiz. Opo, Anong klase pag-awat ang ginawa niya? sumigaw po si kuya po na tama na yan. Tama na. Tulfo, if I may interject, yung pagdidikdik ng sili, dinikdik yung sili dahil isusubo o talagang nagdidikdik ng sili dahil gagawing panghalo sa ulam o Hindi po, sabi talagang, po. para kay Manang LB talaga yon. Opo. Inutusan Para daw po- idikdik para isubo. Para daw po magtanda si Ate LB. Natatandaan mo yung pangalan nung nagdikdik? Hindi ko na po matandaan kasi po 2 linggo lang po ako doon, hindi rin po ako Siling pula? Opo, Labuyo? ganun po. Salamat sa Sen. You have the witness. So, Mr. Ruiz, in fairness to you, umawat ka rin pala. Okay. Bakit ka umawat? Naawa ka ba kay Manang LB o nakita mo labis-labis na ginagawa ni Manang LB? Your Honor, wala naman po ko inawat kasi wala man po ako nakita na nag-aaway. Hindi, yung sili na nilagay ni Mrs. Ruiz sa bibig ni Manang LV, kaya umawat ka. In fairness, umawat ka rin. Wala po nakita po, Your Honor. Wala ka nakita. Wala po. Wala ka talaga nakita. Wala po, Your Honor. Okay. Baka mamaya ikaw ang susunod na ipapa-contempt ko. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Yung ulo ko, kumukulo na. Talagang saksakan kayong dalawang pagkasinungaling. So anyway, meron pa bang ibang insidente na umawat ito si Mr. Ruiz dahil nakita niya labis-labis na ginagawang pananakit kay Manang LV? Wala na po, Your Honor. Yun lang. Opo. Now, yung pag-utos ni Manang pag-utos ni Mrs. Ruiz kay Manang ay doon sa kung sino may inutosan magdikdik ng sili para ilagay saan nilagay? Sa bibig, sa muka ni Manang LV? Sa bibig po. Sa bibig. Nung inilagay sa bibig ni Manang LV yung dinikdik na sili, ano naging reaksyon ni Manang LV? Umiyak na po siya nun. Sumisigaw po siya, tama na po, tama na. Nandito ba yung yung pinagdikdik ng sili? Wala. Bakit kayo sunod-sunuran? Bukod sa takot kayo, baka mawala kayo ng trabaho, bakit kayo sunod-sunuran dito sa dalawa? Kasi po, mahirap lang po kami. Kailangan po namin ng trabaho. Ayaw din po namin mawala ng trabaho nun, pero kaya po, nagsunod-sunuran na lang po kami sa kanila. Alam po namin nakakataas si Ate Franz, mayroon pong kakayahan na kung ano po ang kayang gawin. Meron po silang Stay in po kayo lahat. Opo, stay in po ako doon. Okay. Yan, naintindihan ko po yun.